Anong walang kabuluhan ang pinagsasabi ng mga to? Sinusubukan ba talaga ng mga ito ang pasensya niya? Nagtatakang napatitig si Gerald kay Zeus. Kilala mo na pala sila, anong ibig nitong sabihin? Tanong nito. Pero totoo bang nagnakaw ka? Nag-aalanganing tanong ni Gerald. Dito makapaniwala sa sinabi ni Tiffany patungkol kay Zeus. Natawa si Zeus. Bakit ko naman nanakawin ang sarili kong gamit? Tugon niya na maunawaan na ang tinutukoy ni Tiffany ay ang kanyang SVIP Lite Metrobank card. Nagulumihanan lamang si Gerald sa naging tugon na yon ni Zeus. Bumaling si Zeus sa babaeng staff. Pakituloy ng panggagamot sa kasama ko. Nakangiting pakiusap na utos niya rito. Saglit napatingin ng staff kina Tiffany bago tinignan si Gerald. Kung papipiliin man siya kung sinong uunahin niya sa dalawa, si Gerald syempre ang pipiliin niya. Pero nag-aalala din siya sa maaaring gawin sa kanya ni na Tiffany sakali mang sundin niya ang sinabi ni Zeus. Napunan ni Zeus ang pag-aalala sa mukha nito. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanila. Hindi ba't mas importante ang kalagayan ng kasama ko kaysa kalagayan nilang apat? Ano naman kung mahuli sila sa sinasabi nilang pupuntahan nila? Natatawang sambit niya. Natigilan ng staff habang nakatitig kay Zeus. Nakikita niya kung gaano to kakampante. Sa kabila ng tensyon sa loob ng klinik, nanlaki ang mata ni Gerald dahil sa sinabi ni Zeus. Nasisiraan ba to ng bait? Siguradong di magdadalawang isip si na Tiffany na ipagulpe sila parehas sa mga kasama nito. Ha? Ikaw ang bahala sa amin. Sa tingin mo ba kaya mo kami? Pasinghal na tanong ng lalaki na nagngangalang Ryan. Maging sina Tiffany mabilis na nagbagong ekspresyon sa kanilang mukha. Marahil na umpog lang ulo ng lalaki yan dahil nakalimutan niya na ata na anak ni Mayor Derek si Cassandra. Nakangising wika na matangkad na lalaki. Lumapit to kay Zeus at kung hindi mo pa kilala si Tiffany, anak siya ni Mr. Theodore Velasquez. Ang kanilang pamilya na ngayon ay kalimang ranggo sa pinakamayamang pamilya sa syudad ng Quezon. Blah blah blah. Putol ni Zeus sa mapang-ines na tono sa sinasabi nito habang nakapasok sa tengang hinliliit na daliri, inikot-ikot na parabang sawang-sawa ng pakinggan ang mga ganong pakilala para mga intimida. Ano naman ngayon? Ano nakakamangha doon? Dapat ba ako matakot sa kanya? Tanong niya pa habang mapang-asar na tinitingnan sila. Ninisihan niya si Tiffany. You! Namula ang mukha ni Tiffany sa galit. How dare you disrespect her and her family? Galit na bulyaw ni Cassandra kay Zeus. Dito makapaniwalang wala man lang katakot-takot sa itsura ni Zeus sa kabila ng pagkakakilala nito kay Tiffany at sa kanya. Ang mas kinagagalit niya nakuha pa silang asarin nito. Sabay silang napatingin kay Zeus ng may pag-aalala. Siguradong hindi magpipigil ang mga to lalo pat inasar ni Zeus ang mga ito. Plano ba ni Zeus magpakamatay? Humugot ng lakas ng loob sa Gerald para harangan ang dalawang lalaki nagbabanjang umatake kay Zeus. Pakiusap. Tama nga inyong sinabing na untog ang ulo ng kasama ko kaya wala siya ngayon sa sariling katinoan. Pagpasensyahan niyo na siya. Kinakabahan wika ni Gerald habang nakadipa ang mga kamay. Saglit na tigilan si Zeus sa ginawa nito. Naunawaan niyang gusto lamang siya iligtas nito kaya't sinabi nito yon. Begging for your lives, ha? Wala kaming pakialam kahit baliwang kasama mong yan. Di namin palalampasin ang pagiging arrogante niyan. We will make sure to teach him a proper lesson para matuto siyang lumugar. Ituturo sa kanya kung paanong tamang pagrespeto sa mga nasa itaas. Malamig na napangiti si Zeus sa sinabi niyo na matangkad na lalaki. Ganun ba ang pagkakaalam ng mga to sa salitang respeto? Kung ako sa'yo, tatabi na lang ako kung ayaw mong madamay. O baka gusto mo rin makatikim sa amin. Total naman pareho lang kayong mga basura. Sabat ni Ryan pagkatapos parehas binigyan si Zeus na nakamamatay na titig. Hinawakan ni Zeus si Ryan para tumabi ito. Ayos lang ako, wag mo akong alalahanin. Umupo ka na lang muna't manood habang ginagamot ng staff ang sugat mo. Sambit niya na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Sinanyasan ng staff na ituloy ang panggagamot kay Gerald. Nag-aalanganin man sumunod kaagad ito. Hinarap ni Zeus si Ryan at may kampanting ngiting sinabi, sila tong tuturuan ko ng leksyon kung anong tunay na kahulugan ng salitang respeto. Sa kabila ng pagkainis kay Zeus, pare-parehas na tawa ang apat. Ano raw? Talagang nakuha mo pang magyabang. Yan na bang huling katagang gusto mong sabihin bago ka pumanaw? Pasigaw na sambit ni Ryan. Di na to makapaghintay maupakan si Zeus. Pagkatapos niya sa kanya, isunod yun ang baboy na yan. Nairita ako pag nakikita ko yan eh. Sinisira ng tulad niya magandang imahe ng paaralan natin. Panlalait na sambit ni Tiffany habang matari na tinitingnan sa Gerald. Binalingan din ito na masamang tayo ng staff.
And you as well. Pagkatapos ito, ayoko na makita yung mukha mo dito sa clinic. Do you understand what I'm trying to say? Naparanok ang staff habang takot na nakatingin kay Tiffany. Pagkatapos ay tumingin to kay Zeus. Na makita nito ang gwapo't kalmadong mukha ni Zeus, naging buo ang loob nitong baliwalay ng sinabi ni Tiffany. Muling pinagpatuloy ang ginagawa nitong panggagamot kay Gerald. This bitch, bakit ba mas nakikinig to sa basurang yan? Just calm down, Tiffany. We'll settle this as soon as possible. Remember, may laro si Dexter ngayon. Wika ng matangkad na lalaki. Kung gusto nyo mauna na kayo doon, kami nang bahala dito ni Ryan, dagdag pa nito. Di nito maalis-alis ang tingin kay Zeus. No, we will stay. Gusto namin makita kung paano nyo kaliskisan ang hambog na pulubing yan. Nakahalokip-kip na sambit ni Tiffany. Mahinang natawa si Zeus. Talaga, mahusay man lang ba sa pakikipaglaban ng mga to? Bakit sa nakikita ko'y mukha silang mga lampa? Bakit hindi kayo tumagal ng 5 segundo sa akin? Muling pang-asar niya. Hindi sa nagayabang siya, nagsasabi lamang siya ng totoo. Para sa kanya, katawa-tawa lang si Narayan. Saglit silang natigilan dahil sa sinabi ni Zeus. Seryoso bang lalaking to? Talaga bang nasisiraan na ito ng ulo? Sa kabilang dako na may napaawang ang bibig ni Gerald dahil sa pagkamangha. Sa personalidad ni Zeus, di dahil sa tingin niya ay mahusay nga si Zeus sa pakikipaglaban, kung hindi kung gaano to kakampante sa kabila ng banta dito ni na Tiffany. Napailing-iling ito. Kahit papano ipinakita niyang matapang siya bago pa man siya mabugbog. Di tulad ng ibang takot na ngang magmakaawa ay nabubugbog pa rin, bulong nito. Sumang-ayon agad sa sinabi nito ang staff. 5 segundo? Kinagago mo ba talaga kami? Singhal na matangkad na lalaki na sinundan ng pagpapakawala ng hangin sa ilong. Hindi nito alam kung matatawa ba ito o talagang maiinis ng husto kay Zeus dahil sa pang-asar nito sa kanila. Well, let's see about that. Pagkasabi nito ni Ryan, agad inatake nito si Zeus sa pamamagitan ng pagsipa sa tiyan. Dahil sa pinagsamang pagkainis at kagustuhang magolpe si Zeus, malakas na puwersang pinakawalan nito kasabay ng sipang yon. Sa puntong yon, nagsimulang magbilang si Zeus. 5. Inalagaan niya lang yon. Dahil mabilis ang kanyang reflex na gawa niyang panghawakan ng binti nito, kaya't nasuspinde, nakaangat na lamang ang paa ni Ryan. Nanlaki ang mata nitong tiningnan si Zeus. 4. Padulas, sinipa niya ang isang paa nito papunta sa kabilang direksyon na siyang tayong nakatukod lamang sa semento. Dahil dito, bumuka ng husto ang mga hita nito ng halos 180 degrees. Narinig pa nilang pag-crack ng pantalon nitong napunit. Napahiyaw ng todo sa sakit si Ryan. 3. Inila niya ang damit na matangkad na lalaki na hindi agad nakakilos dahil sa sobrang pagkabigla. Sinalubong ng mukha nito ang siko ni Zeus at tumama doon ang ilong nitong mabilis na nagdugo, lalo pat malakas ang pagkakahatak ni Zeus. 2. Simpleng back kick ang ginawa ni Zeus pero dahil sa puwersang kalakip noon, tumilapo na matangkad na lalaki papunta sa pinto ng opisina ng klinik at nawasak pa iyon nang tumama ang katawan nito roon. Umayos ng tayo si Zeus pagkatapos pinagsalikap ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na para bang walang nangyari. At 1. Walang ka-ekspresyong sambit niya. Wala agad sino man sa loob ng kwartong yon ang nakaimig. Lahat ay may pigil na hiningang nakatingin lamang kay Zeus. What just happened? Tigagal na sambit ni Tiffany. Nanlalaki ang mga mata nitong nagpalipat-lipat sa dalawa nilang kasama ang kanyang tingin. Nawalan pa ng mali ang matangkad na lalaki, samantalang namamaluktot na naman sa sakit si Ryan habang hawak-hawak ang singit nito. Sa kabila ng iniindang sakit, nagawa pa nitong bigyan si Zeus ng masamang tingin. Sa loob lamang ng 5 segundo, nakatulad ng sinabi ni Zeus, nagawa nga nitong talunin si Narayan ng walang kahirap-hirap. Sobrang bilis ng pangyayari at hindi ito kapanipaniwala para sa kanila. Paano ang tulad ng basurang to'y napakahusay sa pakikipaglaban? Naitanong na lang ni Tiffany sa kanyang isip nung ibaling niyang gulat niyang tingin kay Zeus. Totoo ba ang nasaksihan ko? Bulong na tanong sa sarili ni Cassandra habang nakatakip sa kanyang bibig ang kanyang mga nanginginig na kamay. Nasindak to ng husto sa brutal na sinapit ni Narayan. Sina Gerald at ang babaeng staff naman parehas na may hindi rin makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mukha. Sa parehong pagkakataon, napahanga sila sa ginawa ni Zeus. Ang husay niya, naiusal na lamang ni Gerald. Di nito akalain na ganito pala kahusay ang bago nilang kadormate sa pakikipaglaban.
Naalala nito kung paano nitong harapin si Darwin kanina. Kung nagkataong hindi agad dumating si Novelito, malamang nagpang-abot ang dalawa. O baka nga walang tsansang manalo si Darwin kay Zeus. Gaya nga ng inaasahan ko, mga lampalang palang dalawang to eh. Natatawang sambit ni Zeus. Di siya nagpakita ng awa sa ginawa niya sa dalawang kasama ni na Tiffany. Sa halip, nagawa niya pa ulit silang asarin. Kabayaran lang nila ito sa mga pang-aabuso nila sa mga estudyante rito sa paaralan. Sigurado si Zeus na marami na ring nabully ang mga to. Sa tingin niya nga'y kulang pa ang ginawa niyang ito upang huminto ang mga to sa kanilang gawain. Dahil doon muling kumulo ang dugo ni Tiffany. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na walang nagawa ang dalawa nilang kaibigan upang magulpe si Zeus. Nandilisik ang mga mata, tiningnan nito si Zeus. Fine, I will let my dad know about this. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to sa kanila. Bakit, Tiff? Nagkita na ba kayo ng kuya mo? Bungad na tanong ni Theodore. No, Dad. Saglit na nahinto si Tiffany sa naging tanong ng kanyang ama. Bumuntong hininga muna to bago nagpatuloy. Dad, someone is trying to harm me. He already beat up my friends, please. Pumunta kagad kayo rito. I'm at school right now. Magsama rin kayo ng pulis kung maaari. Sumbong ni Tiffany. Napatalon sa pagkakaupo si Theodore. What? Sino magtatangkang sakta ng anak ko? Pagod na ba siyang huminga? Galit na tura nito. Di nito gugustuhin na may masamang mangyayari kay Tiffany. Kahit nag-aalala man to ngayon sa kung nasan ngayon si Lance, mas nag-aalala to sa naging sambong ni Tiffany. Hintayin mo lang ako dyan, pupunta na ako dyan, sambit pa nito. Nakangising binaba ni Tiffany ang tawag. You're in a lot of trouble now, ignorant fool. Anito sa kanyang isip habang pinagmamasdan si Zeus. Ni-loudspeaker nito ang tawag para marinig ni na Zeus ang inaasahan nitong magiging galit na boses si Theodore kapag nagsumbong siya. Muli, gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni na Gerald maging ng mga staff. Para sa kanila isang napakalaking dilubyo kapag pumunta na rito si Theodore. Sa tingin ko, kailangan na natin umalis. Alam mo naman siguro kung gaano ka makapangyarihan si Mr. Theodore, hindi ba? Sambit ni Gerald. Hindi pa nga nagsisimulang tahiin ng staff ang sugat, pero mas inaalala ang kaligtasan ni Zeus. Siyempre, alam niyang pati siya madadamay. Sasama ako sa inyo. Kailangan ko pang gamutin ang sugat mo. Sambit ng staff at baling kay Gerald. Di nito gugusting magpaiwan lalo pat mainit din ang mata sa kanya ni Tiffany dahil sa pagpanig nito kina Zeus. At yun ay kung hahayaan ko kayong umalis. Sambit ni Tiffany pagkatapos tumayo sa may pintuan. Kampante ito na walang gagawing masama sa kanya si Zeus. Dahil anak siya ni Theodore, none of you can leave, not until my dad arrives. May takot sa matang lumapit si Cassandra kay Tiffany. Are you being serious right now? Nakita mo kung anong kayang gawin ng lalaking yan? You cannot stop him from leaving, sambit nito. Ngumisi lang si Tiffany. Di siya natatakot sa anumang gagawin sa kanya ni Zeus. Kapag may ginawa man to sa kanya, naglalagay lang na tinadhana na ni Zeus ang sarili nitong kamatayan. Alam na alam niya paano magalit ng kanyang ama. Sabay na napatingin sina Gerald at ang staff kay Zeus. Naghihintay ng kung anumang balak nitong gawin. Ang pag-alis ngayon sa lugar na yon ang pinakamagandang ideya, hindi ba? Namilog na lang ang mata nila parehas nang maapo si Zeus. Kalmadong pinatong pa nito ang dalawa nitong paa sa kaharap nitong mini table. Tamang-tama, gusto ko ring makita ngayon si Theodore. Nakangising wika niya. Pakituloy na ng panggagamot kay Gerald, magtiwala lang kayo. Walang masamang mangyayari sa inyong dalawa. Baling niya kina Gerald. Napansin niya ang pag-aalala sa mukha ng mga to. Napakurap-kurap na lang ang mata ng staff dahil sa sinabi ni Zeus. Papanang pati sa banta ng pagpunta ni Theodore, napakakampante rin ito. Bukod pa rito ay tinawag ng to si Theodore sa pangalan nito. Alright, tugon lang nito. May tiwala to kay Zeus. Naglalagablab naman sa galit si Tiffany dahil sa tinawag lang ni Zeus ang kanyang ama sa pangalan nito. Talaga bang walang karespe-respetong lalaking to sa kanila? You! How dare you call my dad by his name? Do you really want to die today? Mabilis niyakap ni Cassandra ang pasugod na katawan ni Tiffany kay Zeus. Tiff, calm down. Huwag mo siyang gagalitin hanggat di pa dumarating si Mr. Theodore. Nag-aaralang sambit nito. Di magandang ideya na galitin nila ngayon si Zeus. Kapag naging agresibo to, tiyak pati sila ay matutulad kina Ryan. Sa puntong yon nakatanggap ng text message si Zeus. Napasimangot siya na makitang si Theodore ito at humihingi ng tulong sa kanya. Paano nito nalaman ang kanyang personal na numero at anong nagbigay lakas ng loob dito upang hingan siya ng tulong?
Matapos ngang basahin ang buong text nito, nireply niya lang to ng, okay. Tell Isaac to ask for his help. Suhestyon ni Ryan habang pinipilit na makaupo. Mabilis tinulungan to ni Cassandra. Dahil dito ay saglit na tigilan si Tiffany. Bakit nga ba hindi? Siguradong tutulungan sila ni Isaac. Alam niyang may gusto to sa kanya kahit susundin ito anumang hilingin niya. Bakit niya nalimutan ang tungkol doon? Muli, gumuhit sa maputla nitong labi ang malambing na pangisi. Muli nitong kinuha ang cellphone niya at tinawagan si Isaac. Hello? Can you please help me? Meron ditong lalaking gustong manakit sa amin. Nandito kami sa may clinic ngayon. Dalian mo, please. Pagkasabi nito, hindi na hinintay pa ni Tiffany. Natumugon si Isaac at pinatay na agad ang tawag. Kabisado niyang ugali nito. Tulad na naging reaksyon ni Theodore, napatalon din mula sa pagkakaupo si Isaac dahil sa galit at pag-aalala. Mas lalo tong nag-alala na makitang pinatay na ni Tiffany ang tawag. Mahigpit na napakayom ang kanyang kamao habang hawak-hawak pa rin ang kanyang cellphone kaya't nag-crack ang screen nito. Sinong gustong manakit kay Tiffany? Nag-iisip ba to ng kinabukasan niya? Galit na sambit ito sa kanyang isip pagkatapos walang paalam ng lumabas ng klase. Anong problema nun? Takang talong ni Andre na makita ang galit na mukha ni Isaac. Naghibit balikat lamang si Sasha. Bakit di natin siya sundan? There must be an emergency. Suhestyon naman ni Jonas. Nagkatanguan ng mga ito at napagdesisyonan na sundan si Isaac. May blankong ekspresyon lang sa mukhang sinundan ni Novelito ng tingin ang mga to, sabay nailing-ilig. Minuto lang ang nakalipas, sinihingal na dumating si Isaac sa klinik. Pabalyang binuksan ang pintuan, agad nagulat sa tumambad sa kanya. What the? Tayong nasambit na makitang walang malay na isang kasama ni na Tiffany at si Ryan na nasa masamang kondisyon. Nag-aalalang tinignan nito si Tiffany. Sa puntong yun naman, pakunwaring naiiyak si Tiffany upang mas lalo pa siyang kaawaan ni Isaac. Please, help me. Siyang lalaking gustong manakit sa akin. Madramang sambit ito habang tinuturo si Zeus na kasalukuyan pa rin nakaupo sa may couch. Who dares to hurt you? Who is this Natigilan si Isaac na makita kung sinong tinutukoy ni Tiffany.